Hindi pinapadalo ni Senator Alan Peter Cayetano itong 18 Marites. Ayon kay Alan Peter Cayetano, hindi raw po otorisado ang magaganap na pagdinig bukas sa Blue Ribbon Committee hearing diyan po sa Senado June 8, 2026 na pamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Pero ang tanong, tama ba si Senator Alan Peter Cayetano na sabihing hindi ito otorisado? Yan po ang pag-uusapan natin sa live streaming na ito at iba pang mga kaugnay na mga balita. Pero ano ba talaga ang mangyayari sana bukas? Ito po kasi binalita na nung nakaraang araw na ang testimonya nitong 18 Marites na ibinigay sa illegal o bogus hearing last June 4 sa pamumuno ni Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at iba pang mga senador ay gagawing pong opisyal, ipoformalize po ito ng Senado. Sa ilalim naman po ito ng pamumuno na syempre ni Senator Erwin Tulfo. Sa balita nga po ng Philippine Star yesterday, ito po ang sinasabi, Senate to formalize 18 men's testimony. Tomorrow po yan, June 8. Basahin po natin ang balita kaugnay po niyan. Ayon po kay Senate President Pro Tempore and Acting Senate President Sherwin Gatchalian, ito pong 18 Marites. Bakit Marites po ang tawag natin? May pakiusap po kasi ang ating Armed Forces of the Philippines na wag na silang tawaging Marines. In fact, mismong Marines ngayon, meron din pong inilabas na pahayag sa araw po na ito. Pero mamaya ko na po babanggitin ng mga pahayag na yan. Unahin ko lamang muna itong dapat na mangyayari bukas kung dadalo ito pong 18 Marites. They are welcome to refute their allegations that they delivered kickbacks in suitcases to several administrations officials sa pangunguna daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. 18 mostly former soldiers have been invited to the Blue Ribbon Flood Control Probe tomorrow, June 8. Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian said to shed light on their allegation of kickbacks delivered by luggage. Ang problema po dito, naglabas po ng kautusan ngayon itong si Alan Peter Cayetano. Tugon po ito sa sulat ni Attorney Levito Baligod, ang abogado ng 18 Marites po na ito. Sa balita po ng DWAR Abante Radio, nakalagay po dito, sumulat si Senate President Alan Cayetano kay Attorney Levito Baligod upang ipaalam na ang 18 Maleta Boys, 18 Maleta Boys ang tawag ng balita, ay hindi niya otorisado. Gayon din sina Senator Pia Cayetano at Rodante Marcoleta, kaugnay ng June 8, 2026 hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Basahin po natin ang nakasulat sa nilalaman nga pong sulat na ito nitong si Alan Peter Cayetano para po dyan sa 18 Marites o sa kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Ipatranslate lang natin in Tagalog kay ChatGPT. Translate in Tagalog. Yan. June 6, 2026. Attorney Levito Baligod, Counsel for the 18 Marites. Hindi po nakalagay yung 18 Marites. Yun na lang yung pagtawag natin. At ito nga po, mahal na Attorney Baligod, kinilala namin at aming natanggap ang inyong liham na may petsang June 4, 2026. Maraming salamat. Nagpapasalamat din kami sa inyo at sa mga 18 Marites. 18 soldiers ang nakalagay dito. Sa pagdalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong June 4, 2026, lubos naming kinikilala ang katapangan at personal na panganib na kaakibat ng inyong testimonya at hindi namin minamaliit ang sakripisyong inyong ginawa. Gayunman, kinakailangan naming linawin na ang pagdinig na itinakda para sa June 8, 2026 ay hindi otorisado ng tanggapang ito. Feeling Senate President pa, gumagamit pa ng seal
Si Alan Peter Cayetano, Office of the Senate President. Ang kapal na muka. Ni Senador Pia S. Cayetano bilang tagapangulo ng komite o ni Senador Rodante D. Marcoleta bilang tagapangulo ng subkomite. Wala sa mga tanggapang ito ang nagtakda ng naturang pagdinig o nagbigay ng kapangyarihan kay Director Josephine D.G. Herrera na maglabas ng anumang paanyaya kaugnay nito. Ang natanggap ninyong abiso ay hindi nagmula sa alinman sa kanila. Bilang gabay sa lahat ng kinauukulan, ang mga paanyaya para sa mga pagdinig ng komite ay maaari lamang manggaling sa tanggapan ni Senador Pia S. Cayetano, sa tanggapan ni Senador Rodante D. Marcoleta o sa sekretariat ng committee na kumikilos sa ilalim ng kanilang pamamahala. Nasaan yung mga staff? May pinamamahalaan pa ba si Cayetano Pia at saka si Rodante Marcoleta? Pagkakaalam natin, wala na. Kasi nasa ilalim na ng pamamahala ito ni Senator Erwin Tulfo, di ba? Sila lamang ang may kapangyarihang maglabas ng mga opisyal na abiso, paanyaya at schedule para sa komite at sa subkomite nito. Tungkulin din naming paalalahanan ang 18 Marites na hindi namin matitiyak na ang anumang pagdinig na isasagawa ng walang otoridad ng mga wastong itinalagang tagapangulo ay makapagbibigay ng mga procedural safeguard at proteksyong nararapat sa mga testigong humaharap sa mga wastong na itatag na pagdinig. Ang mga kamakailang banta ng pag-aresto laban sa mga kalahok, gayon din ang pagkakasangkot ng ibang pamahalaan sa mga usaping may kaugnayan sa mga testimonya ay nagdulot ng makatuwirang pangamba hinggil sa pagtrato sa mga testigo at sa pagkakaroon ng kapaligirang angkop para sa paghahanap ng katotohanan. Dahil dito, hinihikayat namin ang lahat na maging maingat at tiyakin ang pinagmulan at otoridad ng anumang paanyayang nag-uutos ng kanilang pagdalo. Kinikilala namin na ang pagharap sa isang pagdinig ng Senado sa kasalukuyang kalagayan ay hindi biro. Subalit, ang tungkulin ng komite ay tanggapin at timbangin ang lahat ng ebidensya sa pamamagitan ng isang patas at maayos na proseso. At ang prosesong iyon, kapag walang kinikilingan at maayos na naipatutupad, ang siyang nagpoprotekta sa bawat kalahok at sa integridad ng mga resulta nito. Huling bahagi po ng sulat, patranslate muli natin kay ChatGPT para mas maunawaan po nating lahat. At ito na nga po, ang bawat testigo at ang integridad ng investigasyon. Walang sino mang ipinatawag upang tumistigo ang dapat humarap sa banta o pananakot, anuman ang maging konklusyon ng komite. Nagtitiwala kami na ang wastong na itatag na pamunuan nito ay tutuparin ang tungkuling iyon ng may magiging patas at walang kinikilingan gaya ng hinihingi ng sitwasyon. Umaasa kami na sasagot rito ang mga usaping inyong inilahad. Maraming salamat. Lumbos na gumagalang. Alan Peter Cayetano. Yan po yung sulat ni Alan Peter Cayetano para po kay Atty. Levito Baligod. Kaya inaasahan po natin mga tol na hindi po dadalo bukas ang 18 Marites. Expected na natin yan. Pero ano ang magiging consequence niyan? Kasi alam naman po natin na kapag hindi po sila dumalo sa opisyal na pagdinig, which is official naman talaga, dahil ang kinikilala na po ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, at ng mga empleyado ng Senado ay ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian at ang mga naitalagang committee chairperson. Sa pagkakataong ito, ang chairperson ng Blue Ribbon ay si Senator Erwin Tulfo. Kapag hindi po sila dumalo dyan, bibigyan pa sila ng pagkakataon sa ikalawa hanggat ikatlo. Papadalahan po yan ng panibagong subpoena at kung talagang hindi po sila pupunta, papadalahan po yan ng show cause order. At kung hindi pa rin sila pupunta, iko-contempt po sila ng nabanggit na komite. Kapag kinontempt po sila, kasunod po noon ang order of arrest. Tingnan natin ngayon kung saan hahantong itong pagmamatigas
ng 18 Marites na ito sa pangunguna ni Attorney Levito Baligod dahil sumusunod sila kay Alan Peter Cayetano na tinawag po ni Franklin Drilon na hari na wala pong kaharian. At dito nga po sa opinyon nito pong si Ronald Llamas sa kanyang Philippine Star column, nakalagay din po dito ang King of Nothing sa wikang Ingles, kaya ipatranslate po muli natin sa wikang Tagalog at basahin ko po ang opinion po dito nitong si Ronald Llamas, no? Ayon po sa kanyang panulat, hari ng wala. Hari ng wala, anak ng teteng na yan. Yun ang bansag sa iyo, Alan Peter Cayetano ngayon. Hari ng wala. Batiin natin, ayon kay Ronald Llamas, si Alan Peter Cayetano dahil siya marahil ang pinaka kinamumuhiang tao sa bansa. No? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Ronald Llamas ngayon, mga tol? Sa ngayon, ha? Sa ngayon, kayo ba'y sumasang-ayon sa kanyang sinambit na ito pong si Alan Peter Cayetano ang pinaka kinamumuhiang tao sa bansa ngayon? Kung kayo po'y naniniwala, mag-comment po kayo ng 1 kung si Alan Peter Cayetano pinaniniwalaan yung pinaka kinamumuhian ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Mag-comment naman po kayo ng 2 kung minamahal nyo si Alan Peter Cayetano. O sige nga, tingnan nga natin kung maraming nagmamahal kay Alan Peter Cayetano. Wala akong nakikita na nagmamahal so far kay Alan Peter Cayetano. Bagkos ang nakikita akong mga komento sa ating manunood ay puro numero 1. Kinamumuhian ng mga Pilipino si Alan Peter Cayetano, sumasang-ayon kayo sa saloobin o sinasabi nitong si Mr. Ronald Llamas. Maraming salamat sa pagtugon, mga tol. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe, by the way, sa ating channel, ano? At i-like at i-share niyo na rin po itong ating live streaming. Ituloy ko po. Ang binabasa ko po dito. Umabot na sa puntong kahit ang mga taong karaniwang itinuturing na kontrabida ay nagmumukhang bayani sa mata ng publiko basta't inilalayo nila ang kanilang sarili sa kanya. Oo nga, ano? 'Di ba? Si Senator Chis Escudero, ang daming nagagalit kay Senator Chis Escudero sa nakalipas na buwan at taon, lalong-lalo na nung pinortweed nitong si Chis Escudero yung impeachment ni Vice President Sara Duterte last 2025. Pero marami pong natuwa sa kanya ngayon at yung iba talagang pinasasalamatan, kasama po ako dyan, pinasasalamatan si Chis Escudero sa kanyang ginawa nitong nakaraang June 3, 2026. Pero ano ba ang dahilan, by the way, maisingit lang natin to, kung bakit lumipat ng kampo si Chis Escudero. Pinaliwanag niya po yan sa isang podcast, no? Dito, naka-upload po ito sa GMA News, panoorin po natin ang paliwanag ni Senator Chis Escudero kung bakit po siya tumawid muli ng bakod. Pero mahirap po yung decision na lumipat po kayo sa kabila, essentially. Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamara. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas. At kahapon, bagaman walang opisyal na pahayag, nagbigay na ng sulat si Senate President Cayetano na wala ng sesyon. So, kinailangan talagang mag-convene na ang Senado kahapon. So, hindi ka ba natatakot sa paglabas mo sa plenaryo, tawagin kang traitor? Kasama yung Parang familiar sa akin yung nagtanong kay Senator Chis Escudero. Si ano ba yon? JD De La Cruz, yung vlogger? Sa bagay. Alam ko DDS yun eh. Pero anyway, tuloy po tayo dito. siguro, pero ang tatawag sa yung traidor, yung hindi sumasang-ayon sa'yo. Ito mga tol, oh. Di ba DDS to? Katabi ni Model of Manila. Anyway, Sa totoo lang, JC, sa sobrang polarized ng ating bansa ngayon, wala nang makakakuha ng suporta ng 80% siguro. 70% o baka 60%. Maswerte ka na kung may posisyon ka, 55% sumama sa'yo. Halos hating-hati ang bansa natin sa ngayon eh. Na napakabigat bitbitin ha. Ang hirap gumalaw, ang hirap magpasya, ang hirap magkaroon ng isang aksyon o paksa na pwedeng pagkaisa ng higit na nakararami. parang tumanda ang itsura ni Chis Escudero, no? Parang stress na stress siya lately, oh. Ang definition ko ron, 70-80%. Di ba?
Kasi dati, pag tinitingnan natin ito, parang batang-bata tingnan kasi bata yung kanyang asawa eh. Pero parang dito, nag-matured siya sa nakalipas po na mga ilang buwan, no? No. So palaging may ganon, pero bahagi na yan ng trabaho ko siguro sa serbisyo publiko. Kung magpapasa akong tumakbo muli, edi mapagpapasahan at huhusgahan ng taong bayan yun sa balota. Kung magpapasa akong hindi na, walang pagkakataon na mahusgahan yun. Pero, tama ka. Kasama sa trabaho yun, kinabahan ba ako, natatakot ba ako sa mga ganon? Siyempre, concern yun. Pero hindi ka naman din pwedeng matakot doon at gumalaw base sa takot. Di ba? Si Senator Chis Escudero, mga tol, ang daming galit po dito. Nagalit talaga tayo sa kanya sa ginawa niya at yung akusasyon sa kanya na budget insertion. Pero maraming natuwa sa naging aksyon niya lately. Nagpasalamat tayo. No? Kung hindi kasi dahil sa kanya, hindi mawawala sa posisyon itong si Alan Peter Cayetano. Kaya marahil, yan yung sinabi dito nitong si Ronald Llamas. Umabot na sa puntong kahit ang mga taong karaniwang itinuturing na kontrabida ay nagmumukhang bayani sa mata ng publiko basta't inilalayo nila ang kanilang sarili sa kanya. Gaya ng inaasahan, si Cayetano na ngayon ay tinutokso ng publiko bilang isang online seller dahil mas maraming oras umano ang ginugugol niya sa livestream kaysa sa mga sesyon ng Senado, ay muling binatikos ang mga naganap na proseso. Iginiit niyang siya pa rin ang lehitimo, legal at moral na Senate President. Nakakatawa at nakakalungkot ang kanyang mga pahayag. Ang taong nagpapakilalang Senate President ay hindi ipinaglalaban ang kanyang pagiging lehitimo sa loob ng Senado, kundi sa social media. Para itong online voting para sa buhok ni Senador Rodante Marcoleta bilang isa sa pinakamagandang hairstyle ng taon. Maaaring makakuha iyon ng maraming likes mula sa mga troll, pero alam nating lahat na hindi iyon katotohanan. Sa lahat ng paraan, subukan nating ilagay sa pagsubok ang sinasabing banal na karapatan ng hari na namumuno. Kung talagang naniniwala si Cayetano na siya pa rin ang Senate President, kaya ba niyang makabuo ng quorum at makapagpatawag ng sesyon? Kaya ba niyang pangunahan ng mga komite ng Senado? Ang kanyang tinatawag na Blue Ribbon hearing na walang dinaluhang staff ng komite o kinatawan ng gobyerno ay nagsasabi na mismo ang ng katotohanan tungkol sa pagiging lehitimo nito. Totoo mga tol, may isang staff ng Blue Ribbon Committee. Wala po doon sa hearing na isinagawa po nila last June 4, 2026. Aling mga kapanipaniwalang institusyon o iginagalang na eksperto sa batas ang sumusuporta sa kanyang pag-angkin? At kaya ba niyang dumalo sa isang pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC na pinamumunuan ng mismong sangay ng ehekutibo na hindi kumikilala sa kanya? Kasi ang kinikilala ngayon ng Malacanang mga tol, hindi si Alan Peter Cayetano, kung hindi si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maaaring ipilit ni Cayetano na siya ay hari. Ngunit kung wala siyang Senado na sumusunod sa kanya, quorum na nabubuo, mga institusyong kumikilala sa kanya at suporta ng publiko, eksakto siya kung ano siya. Isang hari ng wala. Yan po ang artikulo ni Mr. Ronald Llamas sa Philippine Star. Binasa po natin sa wikang Tagalog. Balik po tayo dito po sa kanina nating pinag-uusapan, ano? At ito nga po yung mga may kaugnayang balita, lalong-lalo bukas sa paparating po na hearing diyan po sa Blue Ribbon. At kaugnay po niyan, naglabas po ang Senado ng mga panuntunan, no? Kung ano po ang dapat gawin ng mga nagko-cover po na media personalities bukas. Ito po ay sa kautusan ng nagbabalik na Senate Secretary na si Attorney Renato Bantug Jr. para sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bukas, June 8. Ang press briefing po ay isasagawa at ang mga interview sa sumulong room. Ang ambush interviews, partikular sa elevators, sa entrance, at sa loob ng session hall ay hindi na po pinapayagan. Should circumstances warrant, the Public Relations and Information Bureau may allow ambush
interviews sa Legacy Hall, provided that foot traffic to and from the main staircase remains unimpeded. Nako, hindi na natin makikita ngayon yung ginagawa ng mga reporter sa loob ng sesyon, no? Na nagtatanong doon sa mga senador. Bawal na. Bawal na rin yung nakita natin na humahabol sila ng mga katanungan habang naglalakad ang mga senador, partikular sa mga elevators, no? Ayun na, maliwanag po yung pamantayan ngayon. Stand-up reporting may be conducted at the corner of Corsi, near the Soto and Padilla rooms and the facade of the Senate building. O yan ha, hindi ko na alam kung ano yung mga lugar na yan, pero bahagi siguro yan ng Senate premises. Session hall media coverage. A 10-minute window before the start of the proceedings shall be given to non-accredited cameramen and photographers for situationer photos and videos. Thereafter, only Senate-accredited reporters and cameramen shall be allowed to cover the proceedings at the session hall. Mukhang nagigpit sila. Senate beat photographers shall be allowed to cover the proceedings under a pool system with 2 photographers allowed to cover at any given time on a rotation basis. Alam niyo mga tol, ito'y paghihigpit, pero tingin ko para mas maging maayos ang pagdinig bukas, ano? Kaya punta na po tayo dito. At syempre, ang chairman po bukas ay si Senator Erwin Tulfo, at dahil po sa kanyang nag-uumalab na pagnanais na magkaisa, na magtrabaho ang mga kapwa niya senador, nakapagsalita po siya ng hindi maganda nitong nakaraang araw. Partikular, ang pagsasabi na kukwelyuhan niya, kakalad ka rin niya, aarestuhin niya siya mismo ang mga magsasagawa daw po ng illegal na hearing, kahit yan ay senator pa or kahit si dating Senate President Alan Peter Cayetano, no? Pero mukhang nakapag-isip-isip na ng tama si Senator Erwin Tulfo, nadala kasi siya ng kanyang damdamin. Kaya kanina sa kanyang Facebook page, bagamat nabasa na po natin ito sa ating naging live streaming kanina, ulitin na lamang natin ngayon, siya po'y humingi ng paumanhin sa kanyang mga kapwa senador. Basahin ko po ang kanyang mensahe. Sa aking mga kapwa senador, tama na ang pagkakawatak-watak, trabaho na lang tayo. Nitong mga nakaraang araw, nasaksihan natin ang matinding tensyon at emosyon sa loob ng Senado. Bilang pagkilala sa mataas na institusyon, aking kinabibilangan, lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbibitbit kay Senador Cayetano at sa ilang individual palabas ng session or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Ang mga salitang iyon, bagamat hindi nararapat sa harap ng publiko, ay dala ng bugso ng damdamin sa hangarin na huwag nang maantala pa ang trabaho para sa bayan. Gayunpaman, ito ay mali pa rin. Humihingi rin po ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa mga nagdaang hidwaan natapos ang sesyon nang hindi umuusad ang mahalagang batas. Dahil sa bangayan, naging paralisado ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo dito. Kaya nananawagan po ako sa aking mga kapwa senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak dahil sa labas ng Senado, ilan sa atin ay magbabarkada, magkumare o magkumpare naman. Kaya trabaho na lang tayo. Magbalangkas na ang mga batas, mag-imbestiga sa mga irregularidad nang walang kinakatakutan at unahin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pag-atras sa laban. Ito ay ang pagsasama-sama ng ating lakas upang protektahan ang sambayanan. Sa panahong ito ng pagsubok, itabi natin ang personal na interes. Ipanalo natin ang Pilipino. Magkaisa tayo para maibalik ang integridad at tatag ng Senado. O yan po ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo kaugnay po ng naging mainit na pahayag niya kamakailan. At ito din ang inaantabayanan ko bukas mga tol Itong mukhang pasabog na mangyayari. Kasi dito po sa interview kay Senador Erwin Tulfo, meron pong isa pa daw pong senador ang hindi pa pinapangalanan. One senator linked to Diskaya
projects, ulitin ko, one senator linked to Diskaya projects has yet to be named. Senator Erwin Tulfo claimed that one senator who allegedly endorsed numerous projects to contractor Diskaya has not yet been identified in the ongoing flood control controversy. Sino kaya ang tinutukoy dito ni Senador Erwin Tulfo? Ano? Pakinggan po natin ito, mga tol. Naibigay na nung unang Blue Ribbon yung chairman's report ni Senator Ping, binigay na sa ombudsman. Minangalanan niya na yung mga tao doon. So ano pa kung kulang? Meron lang pong kulang, may isang senador pang alam ko na binigyan na napakaraming proyekto Nako, kay Diskaya nako, na hindi pa binabanggit. nako. Sino kaya Nakita ko yon? kahapon, may listahan ako, nagbigay sa akin na itong senador na ito binabanggit. Ang dami niyang binigay na project kay Diskaya, pero hindi siya kasama. Sino kaya yon, mga tol? Comment nyo nga, mga tol. Bigyan nyo ako ng idea kung sino. Hindi ko na babasahin kung sino yung mga sinulat nyo dyan, pero sa isip ko na lamang. No? Mayroon ako nakikita, nagbibigay ng pangalan. No? Sino kaya yon? Pero tingnan natin kung yan po ba ay i-reveal bukas. Very interesting yan, ano? Kasi dito dapat walang sacred cow, mga tol. Lahat ng sangkot dapat managot. Kung may kasalanan, kahit ang ating Pangulong Bongbong Marcos, basta may ebidensya, dapat harapin. No? Pero ang problema kasi, akusa sila na akusa kay Pangulong Bongbong Marcos, puro peki naman yung mga ebidensya nila, paano tayo maniniwala? 'Di ba? O ngayon, dako po tayo dito po sa mga posibleng mangyari pa rin bukas. Si Alan Peter Cayetano, nagpapasaring kay Director Melvin Matibag, 'di ba? Hindi naman siya pinadalahan ng subpoena. Saka kung padalahan man, hindi naman kikilalanin kasi illegal nga yung hearing na isinagawa nila Alan Peter Cayetano. Kaya bilang tugon dyan, sabi ni Director Matibag, harapin mo ako sa Monday's Blue Ribbon hearing. Yan po, ano? Si Director Matibag, tina-challenge itong si Senator Alan Peter Cayetano na magharapan sila bukas. At sige lang, pagtatanungin daw siya, kaugnay po ng mga alegasyon na ginagawa partikular ng 18 Marites dito kay Director Melvin Matibag. Aabangan natin yan kasi sa ating pagkakaalam, ang NBI po ay isa sa mga resource person bukas. No? Siyempre, pangungunahan yan ni Director Melvin Matibag. At bakit natin tinatawag na 18 Marites na lamang itong nagpapakilalang mga dating sundalo? Kasi una na pong nakiusap ang ating Armed Forces of the Philippines Public Affairs, no? Sa kanila pong pakiusap, sinasabi po dito na huwag nang tawaging Marines itong mga nagpapakilalang ex-Marines, no? Ang pakiusap nila, tawagin na lamang po ito sa kanilang mga pangalan or witnesses o kaya appliance o kaya former staff, bodyguards. Pero sa atin, tatawagin natin silang 18 Marites. Nag-agree ba kayo doon, mga tol? Ang tawag natin sa kanila, 18 Marites. 18 Marites. At kanina, naglabas po ang Marine Corps Force Development Center or ang Marines ng statement po na ito. Ipatagalog natin kay ChatGPT. Mula po ito sa 37th Commandant, no? Patagalog natin. Kasi nababastusan na sila sa nangyayari, mga tol, no? Parang hindi talaga katanggap-tanggap, hindi lang parang. Eto, address po ito para sa lahat ng Marines. To all Marines, para sa lahat ng Marines. Bilang pagpapatibay sa matagal ng tradisyon ng Marine Corps at sa aming matatag at hindi matatawarang spirit de corps o diwa ng pagkakapatiran o pagkakaisa. Ang isang individual na tinanggal sa serbisyo ng walang dangal, discharged without honor, ay hindi maaaring gamitin ang kasabihang once a Marine, always a Marine upang bigyan ng kredibilidad ang kanyang mga ginawa. Kinakahiya na kayo, mga Marites. Kung sino man yung retired dyan na Marites, kinakahiya na kayo ng unit na pinanggalingan ninyo. Nakakalungkot na sa kamakailang press conference na ipinatawag ng isang pribadong abogado, 3 retiradong Marines ang nasangkot. Maliban na lamang kung may ginamit na puwersa, pagbabanta, pananakot, at o pangakong gantimpala sa kanila,
batay sa impormasyon mayroon kami, nauunawaan namin ang kanilang pakikilahok ay sarili nilang pasya at ginawa nila ito ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Dahil dito, dapat nating tingnan ng may paghamak. Uulitin ko yun ha. Dahil dito, dapat nating tingnan ng may paghamak ang mga oportunistang grupo o individual na sinusubukang iugnay ang kanilang mga kilos bilang tunay na kinakatawan ng Marine Corps. Hindi sila karapat-dapat sa ating paggalang. Kakahiya, di ba? No? Biruin ninyo, ang feeling nyo, once a Marine, always a Marine. Tapos ngayon, kinakahiya na kayo mismo ng kadugo ninyo. Mula po ito sa 37th Commandant. No? Kasi alam nyo mga tol, maling-mali talaga yung ginagawa ng mga Marines, ng mga Marites po na ito No? Biruin mo, kung talagang may dangal ang mga yan, sa una pa lamang dapat nanindigan na sila. Alam nilang perang galing pala sa illegal, tapos sumasama pa sila porket binabayaran sila. Kaya ito napapala nila ngayon. Ngayon, ito namang mga DDS, no? Dahil nga bumaligtad si Chis Escudero, nag-iba na po yung pagtingin nila kay Chis Escudero. Dati, bidang-bida si Chis Thunderbird DDS lawyer noon. Huwag niyong atakihin si Chis Escudero. Kakampiyan. DDS noon. Ay, sorry po. Copy po. Gawa-gawa ng admin ang kaso against Chis. Selective. Pero ngayon, nabigyan ng maleta si Chis, ipakulong yan. Ayon po sa post ni Attorney Jesus Palsis. Naniniwala ba kayo mga tol? Na kapag ka ang naratibo ay pabor sa mga DDS, kahit anong aligasyon laban sa tao na kanilang pinaniniwala ang kakampi, hindi nila titingnan katulad nung pangyayari kay Senator Chis Escudero. Tapos ipagtatanggol pa nila. Ganyang uri ng DDS ang mga pag-uugali nila, no? Ganyan ang mga DDS, ganyan ang mga pag-uugali ng mga DDS, no? Kaya ang tanong ko bago tayo magtapos, karapat-dapat ba ang mga ugali na yan sa bawat Pilipino? Kung kayo po'y sumasang-ayon na mabuti ang pagiging DDS, mag-comment po kayo ng 1. Kung kayo po'y hindi sumasang-ayon sapagkat nakakasuka, nakakadiri ang pagiging DDS, mag-comment po kayo sana ng 2. Maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.